At the end of the day, ang iniisip ko na lang, isa naman ang buhay. Di ba? You only pass this way once. Why fear? Alam mo, yung pag dumaan ka sa hirap, magkakaroon ka ng clarity. Yeah. Di ba? And siyempre, mas magiging totoo ka sa sarili. Huwag mo rin tatalikuran yung hirap na pinagdaanan. You don't need to be the best, to be the greatest. Because desiderata rin eh. Yung, Go placidly amidst the waves. and at the end of the day, if you compare yourself to others, you will become vain and bitter. For always, there will be persons greater and lesser than you are. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello, mabuhay kayong lahat. Welcome to What's Next with Jovet Moya. This is the show where we unpack life's ups and downs and remind you, you are not alone in the journey of life. Kaya mga kaibigan, ano pa hinihintay nyo? Hikayatin nyo na ang inyong mga kamag-anak, kahit yung mga kapitbahay nyo, kahit yung kaaway nyo, sama nyo na, sabi, hoy, subscribe kayo. Follow Jovet Moya on YouTube, Spotify, lahat ng social media, nandyan tayo. TikTok, FB, IG, makikita nyo kami dyan. Kaya mga kaibigan, alam nyo, ang buhay na inialay sa serbisyo ay hindi nabubuo sa isang iglap lang. I should know, dati tayong pulis. Ito ay hinuhubog ng disiplina, sakripisyo, at higit sa lahat, napakadaming sandamukal na mahihirap na desisyon. Alam mo, maraming mga sandaling tahimik na biglang nagbabago. Diba? At minsan, napag-iisip din tayo, sino ba talaga ako? Ano ba talaga patutunguhan ko? May mga ganyan eh. Ha? At siyempre, we are all products na rin siyempre ng ating mga upbringing and so on and so forth. So sa episode na to, tingnan natin, makakasama natin ang isang kaibigan ko. At matagal na po kami magkakilala, simula pa po 1992. Ayan, nung una kaming nagkatagpo. Ayan. And pag-usapan natin, ano ba yung mga humubog sa kanya? Ano ba ang nagpalakas sa kanyang pagnanais, no, to serve the public. So sa episode na to, mga kaibigan, let us welcome the former chief of the Philippine National Police and ngayon General Manager ng MMDA, General Nicolas Deloso Torre III. Kompleto yun, sir, ha? Salamat, Jovit. Salamat for having me in the show. Isang correction lang. Nakilala mo ako noong 1992. Pero ikaw, kilala na kita. Nasa cover ka ng notebook ko. Yes, sir. From Dutch Entertainment. Yan. Sir, welcome. Alam ko, busy ka at lalo na ngayon, ang dami-daming problema ng MMDA din, no? I think ang MMDA, yung problema mo dyan, higit pa kaysa problema mo sa buong PNP. Tama ba? Well, kung titignan mo problema, pero I just look at those as challenges and things that has to be dealt with. Pero sir, pag ganyan ang pananaw mo, that shows your type of character. Diba? You love challenges. Mm-hmm. You love solving problems. You love parang jigsaw puzzle ang nakikita mo, kailangan mabuo mo yung picture eh. So, pag-usapan natin yung formative years mo nung bata ka, paano ba ito ang humubog na disiplina? Paano ba ito sa character mo? Influence ba dito yung father mo? I know your father was a former military man as well and be-medaled pa. Yeah. Ako, forced by circumstances. No. Forced by circumstances na magiging disiplinado, maging responsable sa murang edad. Because aside from my father being very good PC soldier, PCEP, my mother is a teacher. Aside from that, ako'y ipinanganak ng March 1971. Ang sumunod sa akin is February 1972. So, hindi pa ako nagbe-birthday, may kapatid na ako. And then, ang pangatlo naming kapatid,
December 1972 uli. So, may dalawang anak ang nanay ko. Sa loob ng 1 taon, sipag ng tatay ko. Oo nga, sir. nung araw walang internet eh. kaya I have to be responsible dahil hindi pa ako nagbo-birthday. Nagbo-birthday na yung kapatid ko eh. Nako. So, it's really something na kailangan you learn to fend for yourself early dahil syempre attention ng parents mo wala sa'yo dahil may dalawa ka ng kapatid na nandun kasunod. So, after that, may dalawa pong sumunod uli although may gap na 3 years yon. So, ganun pa rin. So, And your parents were both working. So, yeah, talagang both my ikaw parents ang are working. Talagang naghahanap buhay sila. Kaya, ako rin, sa murang edad, I have to work in accordance sa schedule at sa disiplina na kanilang ini-impose. And I'm very thankful with that. Kasi sila talaga yung humubog sa akin na pag gising mo sa umaga at 4 years old, 5 years old, gumigising na kami na kailangan alas 5 gising ka na. Dahil hindi pwedeng tulog ka pa sa alas 5 dahil may garden kang ititend. Magdidilig ka pa. Not for anything, hindi naman porque kung wala kaming garden, hindi kami kakain. Hindi naman ganoon. We are not hindi kami mahirap na mahirap, pero definitely hindi kami mayaman, okay? Tama lang na ang father is a soldier and the mother is a teacher. At may konting negosyo on the side na patahian. Kaya early on, marunong din akong magtahi. Marunong ako mag-operate ng sewing machine. Marunong ko yung straight, yung zigzagger. Ganon. Marunong, yeah. Pero nag-level up ang mother ko noon nang gumagawa ng may mga maong. Meron na rin kaming kadena machine ang tawag namin doon. So may isa kaming machine na ganon. May edger and the many other during the time ay medyo advanced na nga kung tutuusin na mga makina para sa So sa ikaw ang tailoring katulong shop. ng mother mo sa Yeah. ganung negosyo. Wow. Pero sir, as you were growing up, ano ba ang key moment sa buhay mo na masasabi mong lalong nagpatatag? Kasi yan yung foundation mo eh. Pero siyempre, I'm sure merong key moments na lalong nagpatatag sa sense of responsibility mo. Well, no ako'y 1990, December 1990, my father died. Oh. In an unfortunate circumstance, in a very unexpected na circumstance. So, encuentro, namatay siya. And ayun, I'm third year college sa Mapua. And talagang replan and Diyan mo naisip talagang magpulis. doon ko na naisip magpulis. Kaya Kasi- apply ka agad ng PNP. Kasi Fortunately, pumasok ka 1991. that year nakapasok din ako. So sir, ito rin ang masasabi mo na ang nagpatatag naman ng sense of public service mo. Ganun ba? Yeah. Sir, yung pumasok ka sa PNPA, pareho naman tayo pumasok doon, hindi natin alam what to expect. Very idealistic tayo. Marami tayo. No? Tapos pagdating doon, teka, ganito pala rito. May ganun po yun eh. Pero, ano ang nagpatibay sa loob mo to say, you know what, this is the life that I want. You know what, I am doing this not for myself, but for the country. Well, nakita ko yung options eh. Nung nangyari nga yung sa tatay ko, andun ako sa loob. Sabi ko, ito na, wala nang option. Wala nang option to. Talagang tatapusin natin to. And that's one thing. The second thing is that parang I'm not somebody who will just quit just for the sake of quitting. At pag naisip kong, teka muna, tatalikuran ko na ba to? Ganito na to. And forever may what if ako. So, hindi. Go ito. Go tayo. Tapusin natin to. So, natapos ko yung akademya. Ayos ha. Sir, pero yung as you went up the ranks, syempre nagtenyente ka, nagkapitan ka, was there someone in the service na you looked up to na sabi mo, ito ang modelo na gusto ko? Or were there several? Paano ba? Paano mo ba hinubog yung ginusto mong landas ng iyong serbisyo? Bago mapatay ang tatay ko, may mga kwento-kwentuhan kami. Sabi ko noon, gusto kong pumasok ng PMA, gusto kong pumasok ng PNPA. At the end of the day, when andun na ako sa PNP, naalala ko yung mga kinakwento niya na pag nag-uusap kami ng ganyan na gusto kong maging sundalo rin, gusto kong sumunod sa kanya, na sabi niya, alam mo, okay naman yan eh. Walang problema yan, lalo na kung ikaw ay opisyal. Pag ikaw ay opisyal, hindi ka naman mawawalan sa trabahong yan dahil talagang maayos ang
compensation, maayos ang buhay, pero hindi kayo yayaman, sabi niya. So, hindi kayo yayaman, sabi niya. Among those things, sa mga lessons na nakuha ko sa kanya is that ang professional career mo hanggang full colonel. Pagdating ng general, sabi niya, political positions lahat yan. Kaya expect nothing kahit gaano kakagaling. Which until now, na-realize ko at yun talagang isa na sa buhay ko. Expect nothing, just do your job. Yun lang talaga. So, ganun nga ang ginawa ko. And then, pagkatapos, pagpasok ko sa serbisyo, kasama sa sinasabi niya, at doon ko na-realize sa mga unang mga boss ko, na kailangan ihanda mo sarili mo. Ano ba ang sinasabing requirement? Kailangan well-rounded officer. Kailangan meron kang geographical assignments. Sa PNP, na-realize ko, siyam ang geographical assignments kung tutuusin. Luzon, Visayas, Mindanao. National headquarters is a different Animal. different animal altogether yung national headquarters, yung Camp Crame. And NCRPO is altogether different assignment. Hindi porke nasabi mong nandiyan ka sa NCR, nagluson ka na. Hindi eh. Tapos, so 5 na kaagad yun. Ang separate units natin, alam mo, nag-special unit ka, nasa SAF ka, nasa CIDG ka, napunta ka sa ganitong lugar, hindi mo pa rin nasabi na naasan ka sa Visayas dahil CIDG ka ron or SAF ka sa Mindanao, hindi mo masabing naasan ka sa Kasi Mindanao hindi local because lang, hindi, special unit is a special unit, di ba? Tapos, training. Training is an altogether different animal. Altogether, hindi talaga masabi na kung anong geography yan, meron yan. Then of course, yung mga allied units natin, halimbawa, ma-detached unit ka, detached service ka sa BIR, BID, yan. Ma-detached unit ka, halimbawa sa PACC. Ako sir Yung nun, mga sa ganon. PSG. Ikaw, PSG. Yes, sir. That's a different unit altogether eh. Iba yung kwan yan eh. Hindi porke nandiyan ka sa PSG, na-assign ka na sa Luzon o na-assign ka na sa Metro Correct, Manila. correct. Hindi, iba eh. And last, of course, yung international assignment. Lahat ng yan nadaanan ko. Mga na Haiti, ano? Mga At lahat yan dinaanan Saan ka ko. ba sir napunta? Sa East Kosovo? Timor. East Timor. 20 months ako ron. So lahat yan, na sinabi kong geographical assignments, pinlano ko talaga na madaanan lahat yan. At dinaanan ko, wala maka-question yan. Nice. Yes, I've been in Luzon, Visayas, Mindanao. I've been to training. I've been to Krabi. I've been to NCR. I've been to separate unit. I've been to allied outside of the PNP in DOTR as Air Marshal. Wow. Yes! Wow. Air Marshal. And then, napunta ko ng international assignment. So, siyam talaga yan. Kaya nung mag-chief PNP ako, sabi ko, ito talaga pinaghandaan ko na para pag nagsabi ako na kailangan yung maging well-rounded officer, I can say na, kasi ako dinaanan ko yan. Di ba? Alin ang mas challenging sa mga pinagdaanan mo na yun, sir? Sa mga different assignments na yun? Anong pinaka-challenging doon? Pare-pareho eh. Iba-iba ang concerns eh. So, Luzon, Visayas, Mindanao, iba-iba ang concerns ha. May mga, kaya hindi mo masabi na yung direktiba ng PNP dapat galing lahat sa Krami at gagawin from Luzon to, from Apare to Holo. Hindi po pwede eh. May mga peculiarities. May mga sariling gawi ang bawat lugar. Like Batangas City lang, naging chief of police ako dyan. May mga signage kang makita dyan sa mga barabarangay dati. Nung time na yun, 2010 to 2013, nandiyan ako sa Batangas City. May makikita kang mga signage eh. Bawal magpaputok pataas. Bawal magpaputok pataas. Hindi bawal magpaputok pababa. Ang bawal magpaputok pataas. Sabi ko, nanghahabol pa ako. Pero at the end of the day, sabi ko talagang, ito talaga kulturang Batanggenyo eh. Pagpasok mo pa lang dun sa maligayang pagdating sa bayan ng Magiting. Tapos, pag magkasala niyan, normal yan. Wala sa kung ano pa man. Paputok. Na ngayon ay nawawala naman. Na ngayon ay quitis naman ang ginagamit na. Alam ko, sir, you're a very analytical thinker. That's because I've had many conversations with you. No? Pero, yung bang mga na-assignment mo na yan, yung mga challenges na yan, I'm sure maraming challenges yan. As you said, you love fixing the problems. You love, you take a challenge as something that needs to be assembled, kumbaga. I know you're very smart. So do you use your own initiative, your own research, or are you the type that would also seek good counsel from those that are experts in certain fields? Ay sigurado yan. Isa sa mga palagi kong ginagawa is magtanong. Huwag kang mahiyang magtanong. Pag hindi mo alam, huwag mong i-wing. Huwag mong i-bluff.
Kasi at the end of the day, sayang ang resources. Baka malasing ka pa, magkaroon ka pa ng irreversible error. Magtanong muna. Pero although ikaw pa rin ang magde-decide, after weighing all the consequences and all the Pros and the cons. pros and cons concerned, nothing wrong with asking from the experts. Ayos, totoo nga naman, sir. Ako naniniwala ako dyan na walang taong can know everything eh. Di ba? Yeah, Talagang yeah. we really need help from other people. Kasi now we live in a world na ang dami-dami ng elements, ang dami ng Yes. factors that affect Yes. even one decision. Di ba? Yes. Nung araw napakasimple lang. Ngayon, ang Yes. dami ng things to consider eh. Pero sir, eto naman. Kumusta naman ang transition mo from PNP to MMDA? Yan. Organizationally, wala akong gaanong problema sa transition. Kasi ang MMDA at ang PNP, pareho lang naman na frontline government service provider yan. Okay? So, ang pagtingin ko dyan is just a matter of human and material resource management. Human resources management. So, essentially, to deliver the service that people needs, you have to hire and train the correct people and place them on the spot where they are in the position to deliver the service expected of them. And of course, second is dapat they're equipped properly with the logistics and the equipment that they need to deliver that service. At ang pangatlong component lang yan is command and control. Make sure at as a commander, as a leader, alam mo kung saan ang mga tao mo. Hindi pwedeng sabihin na hindi ko alam to, hindi kulang itong ganito kasi ganun. No reasons, no questions. So, it's all human and material resource management plus command and control. Pareho lang ang So PNP sir, and MMDA. dyan natin magamit yung ating meron tayong OBC, may OWAC, may OSEC. Yeah. Yung mga learnings doon na applicable din dito. Napakalaki. Kasi nga, pati yung principle lang na lately nakalimutan. Yung sa akin kasi yung employ your resources in accordance to their capabilities. So pag ito ang mission, ito dapat ang resources mo kasi ito may capability dyan. So kung may ganito, tulad yan, may ganitong mission na kailangang i-accomplish, padala mo ang tamang tao. Especially, yung mga, service of warrant of arrest, search warrant, etc. Or isang mga long-term program na meron kang ganitong gusto gawin sa isang area, maglagay ka ng commander na ang capability niya ay ganito. Na alam niya ang capacity niya at alam mo ang capacity niya. Plus, ang kanyang equipment ay dapat tugma sa kung anong pinapagawa mo sa kanya. Sir, itong yung MMDA, yung kaharian nyo medyo lumiit, di ba? From national to... Pero ito ba'y nagka-impluensya sa pananaw mo sa serbisyo mo at sa leadership style mo? Hindi naman. Kasi lumiit nga. Dumami naman ang concern. Dati peace and order lang. Ngayon pag may baha tulad yan, umulan na malakas. Nag-iisip na kagad ako. Tawag agad sa Kanina, tawag control ka nga center. na tawag eh. Yeah. Control center ha. Monitor ang mga camera natin dyan sa creek. Tingnan ka agad. Alarm ka agad pag in case na may chance na umapaw. Pati creek natin ngayon, meron ng camera. Oo naman. Wow. So, pati yung mga traffic lights natin, pag may maapektuhan dyan, siguraduhin na magkaroon ka agad ng tao sa ground para hindi magkabuhol-buhol ng traffic. So, dati, peace and order lang. Pero yan, basura, may clog na basura, may malulunod dyan, may gumuho dyan. Yun na, naging trabaho natin ngayon. So sir, yung I think from the way I'm listening to you, yung kasi ikaw ang naalala ko noon nung chief PNP ka lahat yata ng camera nationwide nakikita mo eh. At saka may mga drones ka pa eh. Yes. So ito dinala mo rin dito sa MMDA. Yes. Andiyan na ngayon. Nakikita-kita na ng ating mga kababayan ang capability ng MMDA using the 136. Ng 555 natin, we answer in 5 rings, we arrive in 5 minutes, we resolve in 5 minutes. So 555. Sir, pakiulit mo nga yan. Parang gustong ng mga tao natin yan. 555 service Pag guarantee. na-aksidente sila, Yes. any concern ba or aksidente lang? Sir, may kahit inaatake ano. sa puso, tumawid na sa ganon, sa Pwede sidewalk. yun. 555. Ang assured service guarantee ng ating MMDA Metro Base using the hotline 136 is that 555. 5 rings, we'll answer you. 5 minutes, we'll be with you. And 5 minutes, again, we'll resolve whatever your concern At ang is. idadial nila ay 136 lang. 136, mga kaibigan. Tandaan yan, 136. Yan. O, teka sir, balik tayo sa naiba tayo ng konti. Mamaya, babalikan natin yung 136. Sir, balik tanaw tayo sa yung history in uniform. May mga moments bang nagsisi ka? May mga decision ka ba na sa'yo mong,
dapat hindi yun ang pinili kong desisyon. As of the moment, I don't think so. Lahat naman, tingnan mo naman, at the end of the day, I became the chief PNP, di ba? Yes, sir. Yes, So, wala pa rin pagsisisi, even though 85 days, wala pa rin pagsisisi. General manager pa rin naman ako ng MMDA. Siguro, kung may isa siguro sa na pinagsisisihan ko lang is that sa mga interviews ko, hindi ako masyado nag-i-smile o hindi naman. Ngayon, puro smile na po siya. Ayan, puro smile na siya ngayon. Hindi, sir. Alam mo, siyempre, lalo na ng tenyente tayo, kapitan tayo, siyempre, may mga moments nangangapa rin tayo. Diba? Were there experiences there where you said, this is a lesson for me? Oh, naku, napakarami. Napakarami ng mga lessons learned sa pagpupulis. Naku, ang dami kong leksyon na nakuha sa aking mga NCO ng mga nakasama. Like for example, mga trade secret na ngayon ang mga natira eh. Mga trade secret, napakaraming trade secret na natutunan ko dahil ako yung nagtanong at naniwala at nagpaturo sa mga NCO na mas ma-experience kasi sa akin. Yung experience, wala sa libro yun eh. Wala Pero sa talagang libro. marami ka matututunan sa Like kanila. for example, dati sa Litex, puro hold-upen yun dyan. Wala pa yung gitna na MRT na ginagawa dyan. Wala pa yung ang tawiran yan, nakita pa natin. Nakatayo lang kami doon, may isang NCO ko dyan eh. Tinuturo yung bus eh. Ganon eh. Chief, anong ginagawa mo? Antay ka lang, sir. Maya-maya, meron tayo dyan. Maya-maya, true enough, may isang bagong buhay na nga ako tayo. Hold-upper pala. Akala niya siya ay tinatawag. Akala niya siya ay Memoryado tinatawag. niya yung hold-upper, ha? Hindi niya alam na may hold-upper doon. Basta ganyan lang siya. Tsaka, ang hold-upper, akala ng hold-upper, siya ang Sa tinatawag. tinatawag. Yun. Totoo yan. May mga ganong kalokohan na it worked, ha? It worked. So, wala sa libro yan. Bigla na lang. Ang dami talaga. Ako rin marami akong experience sa ganyan, sir. Meron ka bang prinsipyo na from childhood to now, dala-dala mo pa rin? Well, maraming mga leksyon. Maraming mga leksyon sa mula bata hanggang ngayon na dala-dala ko. And foremost of that is yung bang pag walang nagte-take charge, you take charge. Yan. Yan, naging instinct na sa akin yan eh. Na pag nakita mong, this can be done better. I won't just Sit down. sit down and watch things unfold na papunta road to perdition na ang pinupuntahan. Although to some extent now, medyo restrained na ako dyan dahil syempre, ando na, may makita tayong mga sa ground, may mga commanders na, may mga civil authorities na sige lang, sige ho, mag-advise ka. Pero at the end of the day, sige, kung anong gusto nyo, gawin nyo. Lately, may mga experience ako ganyan, although hindi ko na ma-discuss at talagang nire-restrain mo lang ang sarili mo. Pero dala-dala mo na ang instinct na pag ikaw na lang nandun, kailangan you take charge. You do what is expected. Sir, ano ba ang nagpapalakas ng loob mo? Siyempre, alam mo, the higher you go, sabi nga nila, the lonelier it becomes. Di ba? Malungkot sa taas eh. Andyan yung may bumabati ko sa'yo, andyan yung may pumupuri sa'yo, andyan yung may sumisip-sip sa'yo, di mo alam kung talagang kakampi mo. May ganun eh. Totoo. Pero ano ba nagpapalakas sa loob ni Nick Torre? Ikaw ba religyoso? Is it your family? Ano ba ang, what's the inside that says, you know what? Kahit kaya ko to. At the end of the day, ang iniisip ko na lang, isa naman ang buhay. Di ba? You only pass this way once. Why fear? Lahat naman, yun ang ending eh. Di ba? For so long, parang everything you want to be in control and everything. Pero as you grow older, ma-realize mo na lahat ng ito is wala naman eh. Ganun din naman eh. At the end of the day, you will end up with nothing and will be brought to the grave with nothing. Basically. Mamamatay tayo. Yes. Lahat. So, yun lang ang bottom line ko dyan. So, make the best out of it. Make the best out of the day because tomorrow is never promised. Sabi nga sir, di ba sa Biblia, parang pumasok tayo ng walang dala, lalabas din tayong walang dala. Yes. Ay sir, naniniwala ka ba na yung pagsiservisyo ay hindi kinakailangan ng posisyon? Kahit anong posisyon ka. Yeah. Kahit na sabihin mong security guard ka ng MMDA, pwede ka magserbisyo.
serbisyo lahat yan. Serbisyo lahat Yes. yan. At the very Oh, yes, sir. yes, at the very minimum, at the very in the most basic simple terms, serbisyo mo sa sarili mo yan. And pangalawa, serbisyo mo sa pamilya mo. 'Di ba? Kasi at the end of the day, you don't need to be the best, to be the greatest, because desiderata rin eh. Yung Go placidly amidst the waves. and at the end of the day, if you compare yourself to others, you will become vain and bitter, for always there'll be persons greater and lesser than you are. Yes. So, di ba? So, there's really no point na itong kailangan akong the best dito. Huwag kang maniwala dyan. Darating ang panahon, may mas magaling sa'yo, may makikita ka. Totoo yan. Di ba? Hanggang just enjoy the moment and be in the moment. Sir, may mga kabataan ngayon nanonood sa atin na may mga college graduate, bagong graduate, yung iba hindi pa nakaka-graduate. Anong advice mo sa kanila? Some of them said, someday gusto ko rin maging general or someday gusto kong maging ganito. Kaya lang, mahirap lang ako. Alam mo, ganito lang ako. Sa akin is, totoo yun, have a plan. Di ba? Have a plan, then be prepared to adjust, and then keep it fun. Keep it fun. Yan, di ba? Kasi Kumbaga, at the end of the happy day, lang. happy lang. Kasi at the end of the day, may plano ka. Hindi nangyari ang plano, hindi nangyari. Hindi, ayaw mo mag-adjust. Problema yun. Kailangan may plan ka, may end state ka, may goal ka. Yun ang sundin mo. Pagkatapos, pag may kailangan i-adjust para ma-achieve mo pa rin ang goal na yan, go for it. Hindi naman ibig sabihin na nag-decide ka ngayon, ang decision mo is tatayuan mo kahit alam mong mali na at nag-iba na ang operational conditions. And most importantly, just keep it fun. Hindi naman na fun na one-ton fun, kundi controlled fun in such a way na hindi ka naman maging miserable na at the end of the day, ang buhay mo towards this naging one-track mind ka na single-minded, depende sa ibang tao, no? On my part, everything that I do, I just see the positive side in it and do it. Ngayon, kung ayaw mo, you quit. Pero kung fun ka na, kung kaya naman na you just make things light while keeping it serious, nakita mo ang balance nun, enjoy the moment. Happy lang. Yan. #happy lang. Yeah. Yun, ano? Sir, sa iyong serbisyo, ano ba ang sa tingin mo ang pinaka-highlight ng serbisyo mo, ng career mo as a police officer, sir? Di pag-PNP. Yan. Pag-PNP pa rin, di ba? Oo. Kasi nasubukan kong nandun na lahat ng gusto kong gawin ay nailatag ko. Yun. So, at least, di ba, nung nandun na ako, 71% ang approval and trust rating ng PNP. During my time, 71, 73. Parang gano'n eh. Hindi ko na matandaan. Pero pakataas. All-time high ba yun? Or second all-time high? Depende sa... Kasi simula ko lang di ba? After 2 months ng trabaho is nasa almost all-time high tayo. And you are replicating this now sa MMDA. Yeah. We're doing this with the MMDA. Kasi nakita ko naman, yun naman kailangan ng taong bayan. Sir, maraming tao, I'm sure, curious dyan. Kung merong what's next with Jovit Moya, meron bang what's next with Nick Torres, sir? Ano ba nakikita mo sa sarili mo, sir? Are you forever going to be a public servant? Or ano bang... Gusto ko na mag-retire. I just want to retire in peace. The problem is, ito nga ang retirement ko. Hindi naman ako mag-retire in peace. Nakita mo naman circumstances ko, di ba? I don't think that I'll be... ito na, tinanggap ko na rin. Pero Tinanggap ko na rin sa sarili ko. Pero na, magiging kawalan kapag ikaw ay hindi ko nakikita yung Nick Torre na nagpapiano lang, biglang magtatanim ng halaman, nagdidilig. Parang hindi ko nakikita yun eh. Tingin ko your mind is always working and figuring things out. mahirap mong piano, ha? Okay. Hanggang ngayon. Kanina po, naggogong po siya doon. Meron hindi po ko tayo. hindi ko nga maintindihan na hanggang ngayon ang aking mga kamay hirap na hirap eh. Pero alam mo, in all phases of what I did in my life, tandaan na tayo eh. In all phases that what I did in my life, nakakapulutan mo ng leksyon para sa next step na mag-present sa'yo. Sa next step na haharapin mo. Dahil bigla na lang,
ang situation, lumabas na lang na ito na ang kasunod. So, depende. Sa ngayon, nakikita ko, training ground itong pagiging MMDA ng kung ano man, governance, leadership, patuloy siya na training ground na continuation ng PNP career ko. So, kung nakita mo, isa sa mga nakita kong, sabi mo nga, mahilig akong mag-operational sa mga bagay-bagay. So, when I was in the PNP, inayos natin ang 911. At talagang we are so confident with showcasing 911 na kahit na nandun ako sa Tugigaraw, sige, anong gusto niyong tawagan nating lugar? Anong istasyon, anong number ng istasyon? Sabihin nila, sir, ang tinanong nun is Itbayat yata, Itbayat sa Batanes. Anong number ng Itbayat? Hindi ko alam, sir. Anong hindi mo alam? 911, tawagan mo. So, tawag 911, tapos pag-ring. Karasag, 911. Sir, gusto nasa Itbayat kami, kailangan namin ganito-ganito. O sandali, connect namin sa Itbayat. Connect, tat. Maya. Itbayat Police Station. O, di ba? Very... Ayos. Yeah, we have done it in 911. And then, dito naman sa MMDA, ginawa na naman natin sa 136 na service guarantee, 5 rings, 5 minutes, 5 minutes. 5 rings, sagot. 5 minutes, arrive. 5 minutes, resolve. And in both cases, when I operationalize all those projects, 0 ang pondo. 0 pondo! Kasi ang ginamit ko, yung kung anong existing na nandyan. So, realignment. Matagal na nabili yan. Maraming ganyan sa gobyerno na nabili na noon, hindi lang na ma-maximize. Kaya nga ang sa akin palagi, ang prinsipyo ko dyan, kahit na sa ang phase ng aking pagtatrabaho sa gobyerno, is that bago ako humingi ng additional na pondo, sinisiguro ko na ang mga binili na ng Pilipino sa buwis ng tao ay nagagamit muna to its fullest capability. Hindi ako manghingi ng additional na pondo kung hindi pa siguradong ito ay kumpleto talaga, nagamit talaga at talagang... walang tapon, walang sayang sa'yo. Like for example, isa pang example, doon sa Davao, yung ginamit ko yung LRAD. LRAD is a forgotten piece of equipment ng PNP. It was brought in 1999 by General Boyce Rosales. And ginamit At once. ikaw lang nakaalala na meron pa palang... Ginamit once at iniligay na sa storage dahil na Senate hearing. Kasi nga, paano naman hindi ba Senate hearing? Ang nagdesisyon doon, PO1. Hindi naman dinesisyon na ng mga kernel na nagsusupervise ng PO1. They just, pareho ng radyo natin na ina-assume ng mga opisyal na porque andyan yan at yan ay equipment na ginagamit ng ground level, pabayaan mo na yung PO1 na idiskubrihin kung paano ginagamit yan. O nung ginamit ng kaletse-letse, hindi na ginamit uli. Ginamit ko sa Davao. Very effective. Nangyari sa akin yan noon, sir. Wala naman akong training sa 90RR. Na-issuean ako ng 90RR nung red alert na may yung may threat ng yung nilusob yung Malacanang. Nasa PSG ka nun. Paano pagamitin to? Yan na nga. Ina-assume na... Kasi may makaparating na baka may APC doon. Kailangan ng 90RR daw. Ina-assume na alam gamitin. Ng finals na, doon nag-practice. Wala nangyari. Diba? So, maraming ganyang insidente ako nakakita sa aking experience, both in the PNP and in other branches of government na ating nakasalamuha, na sa tingin ko naman, ang kailangan lang talaga personal touch. At sa masasabi ko, na doon ako talagang nagfo-focus every time na binigyan ako ng trabaho. Yan ang leadership style mo. Hindi ako naghahanap ng panibagong pondo. Ang sa akin muna, teka muna, ano muna ang gagamitin natin na nandyan na? And dyan sa MMDA, marami ka na-discovering equipment na meron pala. Meron. Na ngayon lang na hindi naman totally na hindi nagamit, kundi ngayon lang na-highlight talaga at na-maximize ang gamit. And 136 is one of them. Wow, nice. O kaya yan, mga kaibigan, mas maaasahan natin ngayon ang ating MMDA. Pero sir, mabalik ako ng konti sa childhood mo. Alam ko Ilonggo ka, di ba? Pero lumaki ka sa Mindanao. Yeah. So paano ngayon ng balance at saka nag-aaral ka sa Manila? So yung roots mo as Ilonggo, pero you were living in Mindanao, meron bang conflict? Or did this make you richer? Where is your heart? Yan ngayon ang isa sa mga palagi yung ginagamit na byline, tagline. Saan ang puso mo? Kasi, Ilonggo ba o sa Mindanao? yan ang gusto ko isabuhay sana at i-share sa mga Pilipino na
the Philippines is composed of 7,100 islands. We are composed of more than 100 languages and ethnicities. And most of the time, ito nga ang mga regional differences ang nagiging source ng conflicts. It became many times it becomes walls Yan. that divides us. Kaya nga sa tanong mo nga saan ang puso natin na Mindanao, Visayas, Manila, hindi pa pwedeng sabay-sabay pare-pareho? Pilipino. That these differences are actually not differences separated by walls, but differences connected by bridges. Yan. Di ba? Yan, Kaya nga yan, ang bottom line ko dyan, palagi kong sinasabi, alam nyo sa ating mga Pilipino, ito na ang pinakapanahon na hindi dapat magiging walls between us ang ating differences. Mga dialects, ano? But rather, we have to find that unity amidst our diversity. Ano ba yung differences niyan? Iisa ang perang ginagamit mo. Iisa ang hangin na pinagagamit. Ang pagkain natin pare-pareho. Kaya at the end of the day, we are all Filipinos. Iisang konstitusyon, iisang batas. Kung anong ginawa mo rito, ang RPC ay pareho ang application ng RPC sa ganito, sa ganun, sa ganito. Iisang RPC Isa lang ang natin. batas, so- Iisang konstitusyon. Oo nga eh. So, talagang alam mo mga kaibigan, I think tama yung sinasabi ni Sir, it's about time na mag-reflect tayo. It's about time na isipin natin, are we going to be divided forever and ever? Kasi habang may mga pader, katulad ng sinasabi ni Sir kanina, may mga pader. Kapag nandyan yung mga yan, wala, hindi uunlad ang ating bansa. At lagi tayong magkakaroon ng bangayan kasi siyempre, ang kakampihan mo, yung politiko, kung saan ka, yung kung nagsasalita rin ng lingwahe mo, kung ano rin yung kultura mo, itigilan natin yun. Let us look at the Philippines. Unahin natin yung taong bayan. Di ba? Pag-isipin natin na Pilipino tayo, bagong ang lahat. Di ba? Kasi tingnan mo, Jobs, basketball lang Sa basketball lang Ang sabi, basketball is a game of height. Oy, bakit may kinukuha ng mga maliliit? Oh, di ba? Correct. Bakit hindi lahat pang sentro hindi lahat pare-pareho ang height na ipinapasok ng mga coach? Bakit may mga maliliit na bibilis, may mga malalaki na talagang pang depensa, may mga pang sentro na mga matatangkad na, di ba? Oo, totoo. So, ibig sabihin, these differences ng mga taong to, 5 na nga lang yan. They can play together. They have, and their success, their victory depends on how they play together. Kasi kung lahat yan, matatangkad yan, walang mabilis, walang pang sentro, matatangkad lahat sentro. E paano ang forward, paano ang magsiset up ng mga play na mabibilis na talagang yung the court general, team general. Kaya tayo, we have to play well together. Yes, we have to find that the advantage of each other and how it can contribute to the common good. Yan mga kaibigan. Napaka-importante po niyan. Yan, ha? Words of wisdom from General Nick Torre. Sir, alam mo, nandito na rin tayo sa pinag-uusapan natin yung mga hatian ng ating bansa. Sa mga nangyayari ngayon, do you think, ano bang advice mo sa tao? Is there hope? Meron pa bang pag-asa ang taong bayan? Oo naman. Ang Pilipino naman, tingnan mo bakit hindi man magkaroon ng hope? Ilan ang mga kababayan natin na mahirap ang buhay sa Pilipinas? Dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, nag-abroad. Pumunta sa ibang bansa, nag-prosper. All their lives, 30 years, 40 years, nandun sa abroad. At talagang yumaman, at talagang naging komportable ang buhay. Bakit nung tumanda na at gusto na mag-retire at twilight of their lives? Gustong bumalik sa Pilipinas at mas masarap naman sa Pilipinas. Ganun ang sasabihin. Di ba? Akala ko ba mas maganda ang healthcare dun sa ibang bansa? Mas maganda ang healthcare sa mga first world countries. Maganda ang end-of-life facility support ng mga iba-ibang mga bansa na talagang may mga home for the aged pa. Bakit kailangan pa nilang bumalik sa Pilipinas na sabi natin magulo at wala? So, ibig sabihin, there must be something good in this country na dapat lang nating ma-define. Dapat lang nating ma-discover. Hindi discover kundi ma-define lang natin kung ano ba talaga tayo na akala natin magulo. Sabi niyo magulo, wala namang nagbago bumalik pa kayo rito. So, di ba? So, there must be something good in us that we have to just define and embrace. Dahil kaya kung tanungin mo kung may pag-asa ang Pilipinas, napakalaki ng pag-asa natin. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa at huwag ka rin kayong maiinis. Sabi nga ni Sir, may future ang Pilipinas. Pero siyempre mga kaibigan, may contribution din ng kamay natin dyan. Siyempre. Yung present natin, tayong mga Pilipinong nandito ngayon, lalo na sa 2028,
choose wisely, mga kaibigan. Huwag tayo magpadala sa mga ayuda, sa mga kung saan-saan. Pag-isipan natin yung sinabi ni Sir na the country is not hopeless. 'Di ba? Isipin natin, paano tayo magkakaroon ng ambag para sa hope na yan at maging reality ang hope na yan. Tama. Sir, ano bang baka mamaya meron kang importanteng aral na gusto mong iiwan lalo na sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon. I'm sure, this show is about encouraging people to be better versions of themselves. Dito we've had guests na who talk about, who started, let's say, from security guard to senior vice president. May mga ganun tayo eh. So we want to encourage people to be better versions of themselves. Ano ba ang importanteng aral na maiiwan ni Nick Torre sa ating mga kababayan? Sabi ko kanina, alam mo, Jobs, ang sabi ko kanina, yung have a plan, be prepared to adjust, and then keep it fun. Pero yung have a plan, at saka yung be prepared to adjust, talaga namang napakaraming components, sub-components, no? Kailangan dyan, ang hard work, hindi talaga dapat mawala yan. Hindi po pwedeng dadaanin mo sa widow lang lahat yan na nakahiga ka lang at hoping that something will change, something will fall from the sky. It doesn't happen. Magsikripisyo So, talaga. kailangan talaga, sabi nga sa Biblia yan eh, kakain ka mula sa pawis ng iyong mukha. Yun, O, diba? okay. Sabi ng Diyos kay Adan yun, kakain ka sa pamamagitan ng iyong pagpapagal mula sa pawis ng iyong mukha. So, ibig sabihin talagang destined tayo para magtrabaho. Gusto mo self-improvement? Mas damihan mo ang trabaho. Mas damihan mo ang pagpawis ng iyong mukha. Kaya hindi ako boto dyan sa yung bang habang tumataas ka sa ranggo, kailangan may tagapayong ka, may tagabukas ng pinto mo, may tagadala ng bag mo. Hindi. Hindi yun eh. Kaya kahit PNP ako, averse ako sa ganyan eh. Yung parang, kumbaga, habang tumataas sa ranggo mo, para kang humihina na para bang bawal mapawisan, bawal kang magtrabaho ng menial task. Parang, hindi pwede. Kailangan, huwag tumigil na gamitin ang kamay. Pawisan ang mukha. Pawisan ang likod mo. Ang kilikili mo ay yan. Kasi, ang mga yan ay fulfillment lamang ng, well, kung naniniwala sa Biblia, fulfillment yan ng utos ng Diyos sa'yo sa Biblia. Literal nga na kakain ka mula sa pawis ng iyong mukha, sa pagpapagal mo, sa pagtatrabaho mo. Kaya yung bike to work ko, it's something that we need. The more people who Talagang take on the healthy bike, ka. Oo. to take on the bike, although pagpapawisan ka at maging healthy ka lalo dyan sa pagbabike, pero ang laki nang naitutulong yan sa Metro Manila sa panahon ng polusyon. Isang sasakyan lang ang walain mo dyan sa kalsada in 1 year, gaano kalaki ilang tonelada na ng carbon monoxide ang mapigilan mong ma-release yan. At that's the only way for us to actually improve the quality of the air quality of Metro Manila. Talagang wala na talagang ibang paraan kundi bawasan ang sunog ng fossil fuel. Nung pandemya nga sir, mula dun sa Cubao, kita ko yung Manila Bay. Sobrang walang polusyon. Tama. Sa ngayon naman, mula dyan sa MMDA, papunta lang sa studio, hindi ko na makita halos sa mga building. Di ba? Ayan mga kaibigan, ang ating guest, the other side of Nick Torre. Kasi siyempre lagi nyo nakikita noon, naka-uniforme siya, general siya, peace and order ang pag-usapan. At least today, napag-usapan natin, naging bata din pala si Nick Torre. Mayroon din pala siyang history. Ayan mga kaibigan. So alam nyo, ang pagiging pinatatag ng panahon ay hindi tungkol daw sa iwas sa hirap. Yan ang sabi ni Sir, hindi sa pagdaan dito sa ML lang. No. Kailangan you find means and ways na to work hard. Diba, Sir? Yun ang message mo eh. What doesn't kill you will make you stronger. Ano yun, Sir? Parang character building. Bata pa ako, mahilig ko sa BMX. Lipad ng lipad. Buti naman, thank God, hindi ako nabalian. Talagang mga dislocation lang ng mga buto-buto. Tapos papaluin ka pa pag uwi mo sa bahay. Nako po. Pero those things made me stronger, made me more resilient, and made me
mas matigas ka sa pagharap ng iba-ibang mga challenges. Yung mga kalaro mo nun, yung mga high school classmates mo, nagkikita pa kayo. Oo naman, nagkikita ko. Classmate ko yan, si Nestor Duremdes, na older brother ni Kenneth Duremdes. Yan, si Bo Perasol, classmate ko yan. Wow. So, marami akong classmate yan. Mga nandito sa Manila. At So, saka sa napagkukwentuhan probinsya niyo pa rin yung kabataan ninyo. Oo naman. Ang kulitan namin. Parang tayo, sir, pinag-uusapan natin yung cadet days. Yeah, yeah. Pero hindi, nakilala kita even before my cadet days. Aray Kasi nako. nandun ka nga pareho kayo ni Konsehal sa Pasig. Yes, sir. Yeah. Oo. Yeah, so that's really something na lahat ng hindi mo ikinamatay ay ikalalakas mo. And this will give you purpose. 'Di ba, sa mga kaibigan. Alam mo, yung pag dumaan ka sa hirap, nagkakaroon ka ng clarity. Yeah. 'Di ba? And syempre, mas magiging totoo ka sa sarili. Huwag mo rin tatalikuran yung hirap na pinagdaanan. Alam niyo mga kaibigan parting words tayo, nagpapasalamat lagi kay Sir Nick, no? So, alam niyo sa huli mga kaibigan, hindi lang mahalaga kung ano ang mga nagawa natin o ano ang mga sinakripisyo natin, kundi kung sino tayo naging sa buong paglalakbay natin sa ating buhay. At the end of the day, 'di ba, did we serve our country? Did we serve our family? Did we serve ourselves? 'Di ba? Did we serve our God? Yan po mga kaibigan. So, maraming salamat Sir Nick, and syempre mga kaibigan, 136. Yeah. Yan po ang programa ng MMDA ngayon. If you have a medical emergency, if you have a road rage incident, if you have an accident, kahit ano pa yan, at kailangan nyo ng tulong, 136, 2, 3, 4, pinaka-maximum na po yung 5 ring may sasagot at tutugon at tutulong sa inyo. Di ba, sir? Yes, maraming salamat Jovit for having me on the show. At sa ating mga kababayan, pag may aberya sa daan, laging tandaan, ipa-MMDA na yan. Yeah. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Sir, meron ka bang Facebook, TikTok, saan ka ba nila Yes. masusundan? I'm sure yung iba dyan gusto kong... Follow me on Facebook. Facebook lang ako active talaga. Yes, sir. Automatic lang na nagpo-post sa Instagram. Yes, sir. Pero ang aking Facebook page, Nicolas Torre III, ang aking mukha ron ay naka-shirt ako ng takbo laban sa mga bully. Yun. So, just follow me on Facebook for regular updates. Marami akong nilalagay doon ng mga updates about MMDA. Sir, balik ako dyan sa dali bago tayo mag-ending. Yung takbo laban sa bully, kasi I know you're one guy that hates bullying. At may marathon, di ba? Yeah. Ka pa last 2 weeks ago? May 16. Yeah. 2 weeks ago. May 16, yeah. Is this really one of the other advocacies mo? Advocacies, dahil nakita natin na more than 20% of our students age 17 to 24 experience bullying. And per capita, that is the highest in the world. Grabe, no? So, Pilipinas pala. Well, ako ay sa kulay nga ng balat ko, natutudyo ako. Pero, it's something na didn't kill me, so it made me stronger. Yan. Kaya lang, yung sa atin naman, yung ating mga ibang kababayan yan, yung mga kabataan yan, ang daming may nagpapakamatay, may mga Mataas ba suicide rate ng Pilipinas? Compared to other countries? Kasi alam ko, sa Northern Europe, minsan may ganun. Metro Manila, average is 2 per day. Wow. Yeah, isa sa umaga, isa sa hapon. Wow. That's why ang ating 136... Hindi nababalita ito sa dyaryo. Yeah, hindi nababalitaan. Nandyan sa numbers natin. That's why in 136, sa ngayon, press 1 for emergency, press 2 for other concerns, press 3 pag gusto mo lang ng kausap. Which is... may press 3 pa. Press 3 ngayon. Yun ngayon, in 2 weeks, 3 weeks time, i-operationalize namin yan. So that ang ating mga kababayan na naghahanap lang ng makausap dahil wala na silang connection sa mundo at parang umaayaw na, they can find solace in 136. So, coming na po yung serbisyo ng MMDA na yan. Kung kailangan nyo ng advice, Yeah. kailangan nyo lang ng may hinga na sama ng loob, Yeah. press 3, ano? Sir, Press sabi 3. mo, Yeah. malapit na pong i-launch yan, ano? Yeah. Sir, okay, mga kaibigan. Ay, naputol yung ating pa-ending na tayo. Pero siyempre, at bigla ako naalala, may bullying, nabanggit ni Sir. Alam ko, yan ang isa sa mga advocacy niya, which is very good po. I think hindi tinutugunan ng ating gobyerno masyado yung ating mental health.
At yan ay isa sa mga matinding problema na alam nating nandyan pero tinatago lang natin. And kudos to you, sir, na idadagdag mo sa serbisyo ng MMDA ang pagtugon sa mental health. Dahil alam mo, tayo mga Pilipino takot talaga sa yung bang maghingi lang ng advice sa psychiatrist Tingin nila, oy, may stigma. Yeah, yeah. Baliw yan, Correct, kaya correct. ganyan. Pero with this, they can be anonymous, di ba? Sa 163, gusto lang nila ng kausap. They can ask for advice. Hindi mo kailangan pumunta sa doktor. And I'm sure these are trained personnel, di Yes, ba? of course. This is a project together with the National Center for Mental Health. Uy, talagang Yes. National Center for, grabe. Yes. Maganda. So professional talaga, Yes, mga yes. kaibigan. Meron namang hotline actually ang National Center for Mental Health. Pero yun nga, ang 136 ngayon is adjunct siya in support of the Ayos. 1515 of the National Center for Mental Health. Ganda. So ayan mga kaibigan, wag na kayong matakot. Wag niyo intindihin yung stigma dahil walang makakaalam na tumawag kayo asking for help or just wanting to talk. Diba? Ayan. Okay, maraming salamat mga kaibigan, and it's been a fantastic day again discussing many, many, many things. Diba? So alam niyo mga kaibigan, tandaan natin na life is what you make out of it. But you will never reach anything if you do not work hard. Diba? You will always be balat sibuyas pag hindi ka dumaan dun sa mga paghihirap, sa mga apoy, sa mga kutsa. Sabi nga ni Sir, pasok dito, labas doon. Life goes on, napakaiksi ng buhay. Sabi ni General, napakaiksi ng buhay. Dumating tayo dito ng wala. Aalis din tayo ng wala. So we'll make use of every moment, di ba, living the best, contributing sana to the betterment of this world. Yan naman ang idadagdag ko doon, no? Na nang sa ganon, we can leave a good legacy to our children. Sir, last words mo para goodbye na tayo. Again, maraming salamat Jovit sa pag-iimbita sa akin dito sa iyong podcast. Very, very good podcast. And really, parang catharsis din Ikaw ang ginawa kong psychiatrist. Kaya nailabas ko ang aking mga pent-up na mga gusto kong sabihin. Thank you very much for Sir. that. And again, sa ating mga kababayan, again, 136 lang and we'll be there for you in 5 minutes. Ayun, okay. So mga kaibigan, abangan nyo po si General Torre dahil nakikita ko lagi itong, pagtitin ko sa Facebook yun, dami niyang events kung saan sa Metro Manila, naiimbita kung saan to So, mga kaibigan ano pa hinihintay nyo? Subscribe na kayo. Follow us on YouTube, on Spotify, on social media pages like TikTok, FB, and IG. Kaya, always pause. Always ask. Always wonder. What's next? This is Crossroads Media.